ano kayo, school of maang-maangan kayong dalawa. Eh, kasama kayo sa team. Alam niyo kung sino mga campaign donors. But that was long time ago, Sas. That was long time A ago. long time ago, it's not canceled. Ako kasi naniniwala ako, simula nung pinangalanan, kung sino-sino yung mga personalidad na sangkot sa Agris meeting, sila pa rin ito. Tama ba, Martin Araneta? Ay, hindi na ako nagsabi niyan, ha? Hindi, nagtatanong lang naman tayo kay Martin Araneta, di ba? Tama ba, Martin? Ay, hindi naman din si Marlon talaga. Hindi naman kay Marlon din galing yung salitang Martin Araneta o pangalan na yan. Dahil yan ay galing kay Prof. Clarita Carlos. Nung nagkagyera na, after the war kasi, even with the other parts of the country, nag-proliferate yung mga jeep na iniwan na ng mga Amerikano at hindi na nila dinala pa uwi. So, doon na uso yung jeep. So, instead na mag-rebuild doon sa mga railways, yung mga jeep, tsaka yung car culture ng Amerika, inadapt natin. So, hindi na ano, yung trend dito. Ang ganda pala, ganda, research doon sa mga old pictures, old photos. Ang ganda. But because napag-usapan natin. Yes, Marlon. Pelikula ni Wal Luna, di ba? Ang transport system nila. Trend. Trend. Oo, di ba? Merong parang may eksena ako napanood. Hindi ko alam kung Jose Rizal, malamang si Rizal, yung sa train doon siya nagsusulat. Dala niya yung pluma niya, di ba? So train system. But speaking of of transport system, yung modern buses ng ng Davao, talagang in-phase out ang mga jeepneys for a smarter mobility. Itong modern buses ang ipapalaganap sa kabuuan ng lugar para sa gawin nilang mass transport nila. Tama. But when we were there the last time, parang yun yung plano ni Mayor Baste na magdagdag pa. Kasi may existing na. May biyahe na. So, yung pagbiyahe na yun ng mga I guess mga electric na rin to, vehicle. Buses. Nangyari, ginawa ito ng local government ng Davao bago pa sumiklab yung digmaan sa Middle East. Kaya somehow nakapag-prepare sila dun sa oil increase, tapos subsidize din ng gobyerno yung pamasahe. Tama. At saka, this was the initiative of then Mayor Sara Duterte in Davao. Nung presidente pa si PRRD. It was supposed to be a PPP. So, PPP or LGU national government. Kaya may counterpart funding na kaagad yung LGU. Hanggang ngayon, hindi na-aprobahan yung national government counterpart. No? So, should have been 30 units ata Ang initial. Kaya 10 lang ang nabili nila kasi yung local funds lang nila ang ginamit. Kasi hindi nga dumating yung national government. This is when May ganyan kaya sa probinsya ni Luistro. May ganyan kaya sa probinsya na mga miyembro ng Committee in Justice. At may ganyan din ba kayang sistema ng mass public transport sa probinsya naman ni dating Vice President Leni Robredo? Yun ang gusto. Hanapin nyo na lang din kay sa baluarte ni Romualdez. Hanapin nyo din sa baluarte ni Bongbong Marcos sa Ilocos. Ito kasi I was just about to say na dito mo makikita ang isang national leader sa pagkatao ng isang presidente ng bansa na tanggalin nga muna natin si Marlon. Sa pagkatao ng isang presidente na yung intention niyang mamuno ng tama at mag-budget ng tama, anong tawag dito? Nakikita sa hindi niya pagsuporta sa mga budget naman ng local government. Di ba talagang, inipit nila ang Davao, di ba? But how is it that Davao was able to produce 10 modern buses na hindi kagaya nung Marlon, nung mga love bus, di ba ang luma-luma nung mga love bus parang alam mo yung ni-refurbish na mga Philtranco bus? Yeah.
Ganun kaluma. But this one, tap card, sakay ka, makikita mo naman maganda yung ilaw, maganda tapos half window para kita yung tao sa labas. Di ba? Or nakikita nila yung I was so amazed when I saw it in Davao na actual na hindi sa photo. So and they're looking forward to not just upgrading from jeepneys, but instead they're looking forward to a futuristic transformation. Yun yung ano nila. And we all want Davao to be copy-pasted sa iba't-ibang bansa. Parte ng bansa, di ba? I mean, iba't ibang parte ng bansa. Maganda yun. And that in an ideal world, you can actually copy-paste the Davao model. Ideally. But you have to also copy-paste the leadership of Davao. True. Hindi mo maka-copy-paste ang development at yung mga nangyayari sa Davao if you cannot copy-paste the character and the leadership and the legacies or the advocacies or the philosophies of the Duterte leadership. Unahin mo muna na kopyahin kahit kalahati lang. And then it will follow na yung mga proyekto na. Ako nga, sabi ko nga, why is it so hard to copy paste the Davao model? Hindi naman yan we do not need to go and dig deeper. Nandun lahat yung numero, nandun lahat yung proof. Pero may blueprint na sila, no? May blueprint na lahat na. Sabi, yun ang nag-uusap kami ng mga kaibigan ko. Sabi ko, yun ang rason. You can only copy-paste a working and successful model if you can also copy-paste the character of those leaders na nag-implement ng mga developments na yun. Tama ka. Ako kuyang dugtungan ko lang yung kay Lenny, no? So alam naman natin, laging ang optics ni Lenny, ang press release niya, bumibiyahe siya pa Maynila, sakay na siya. Diba? Tapos alam naman natin na noong unang panahon, Bicol Express, saan ba galing yung salitang yun? Dahil yung mass transport system dati ng Pilipinas, maayos patungong Bicol Province. So ang tanong ngayon, sana may ganyan ding mentalidad ang Mayoral Leni Robredo na katulad na nangyayari ngayon sa Davao City sa ilalim ng pamamahala naman ni Mayor Baste Duterte. Kasi alam niya ang hirap ng pagko-commute, being ang kanyang press release, commuter siya, 'di ba? So she should know how it feels na matagal sa linya kasi nag-aabang kung magkano ang pamasahe. Dapat alam niya. So dapat ito kasama na sa pondo ng iyong nasasakupan. Hindi yung humihingi ka or tumatanggap ka na yung pondo, how much was it? 500 million pesos? For the Coliseum? For a Coliseum? Oo. Diba? Unahin mo yung transportasyon diyan. Tanungin mo si Mayor Baste, saan bumili o sino supplier ng mga bus, 'di ba? Yun yung gusto natin. We want to see local governments collaborating with each other to copy paste good projects. O kagaya nito sa Davao, 'di ba? Sana mangyari itong sa Davao mangyari sa Ilocos, 'di ba? Kung may balls si Sandro Marcos bilang nandiyan ka naman sa kamera, 'di ba? Oy, Sebastian, 'di ba? Kaya lang maidial mo pa nga lang yung 091, nanginginig ka na kay Baste. Baka pagsagot ni Baste, Brad, kumusta? Tapos gaganon siya, yun o Mayor. Okay naman, me. How are you? Kumain ka na? Baka sabihin ni Marlon tuloy, baka sabihin niya, tangina mo, direct to the point. Anong itinawag mo dito? Diyan ito, Brad. Ha? Ano man? Oo nga, kuya, ganun siya, no? Muntik ka nang maging Sebastian dun, sa ginawa mo yun. Muntik ako for a while, sabi ko, shit, is this Baste? Oh, shit! I'm more than Baste. Ginagawa nating biro yung ngayon, no? Yung nangyayari. Yan, yung kay Mayor Baste. Pero, yung title natin, Pam, yung kay Yes, I know. But there are other things that we want to also
show, no, before we go to the main topic. Also sa Davao, no, yung solar power irrigation system aids Davaoenyo farmers versus drought. Ito, yung mga ganyang proyekto ang hinahanap natin na napakasimple na nagmumula sana ang initiative sa national. Pero ano ang ginagawa ng national government natin? Busy sa isang babae na napakaganda. Di ba? Yan ho, ang nakikita ho, kuya, ang wallpaper mo to, no? Parang ano ba to? Beauty queen ba to? Ma'am Julie, Artista ba to? hihingi ako ng screenshot ng wallpaper ni Kuyang Ibi. Kuya Yan ho si Julie Defensor. Yan ho ang sinasabi nilang human trafficker. Yan ho ang sinasabi nilang ano pa yung mga kaso na ibinigay sa kanila. Parang drug den. Yan ho yung sinasabi ninyo. Hindi ho yung itsurang yan magdidil ng droga. Di ba? Hindi ho yung aura na yan. Ito pong si Ma'am Julie nanay ng ilang mga bagets. Di ba? At Pero may anak na silang abogado, Pam. ano yan? May anak na silang abogado. Oo. Yung mga Abogada. professionals na. Abogado. Professionals na. Pero ano ang ginagawa ng whole of government approach na panggigipit ng administrasyon ni Marcos sa mga taong katulad nito na matino ang pagtatrabaho. Ginigipit, pilit na ginigipit. At syempre hindi naman siya nagpahuli, naglabas na ito ng kanyang statement. And part of her statement na I feel talagang doon niya nilabas ang tapang niya. Sinabi niya, ito part lang to, hindi kabuuan. Dito sinabi niya, I address Attorney Matibag directly. If you have a political or personal grievance with Mike, asawa niya, may bahay niya, si Mike Defensor, have the courage to resolve it with him directly. Stop using me, our daughter, and hundreds of innocent displaced workers as collateral damage in a dispute that has nothing to do with us. As a mother, my priority will always be the protection of my family. We will not be bullied, silenced, or intimidated by these cowardly tactics. We will exercise the full extent of the law to clear our names, expose this harassment, and hold those responsible accountable. Yun. Tapang, yan ang nanay. Pero ramdam mo yung Pam, ako bilang magulang at bilang asawa, ramdam ko yung sakit at lungkot. Bakit kinakailangan madamay ang may bahay ni Congressman Mike Defensor at bakit kinakailangan madamay yung kanilang mga anak, kanilang anak? Napanood ko si Kong Mike kagabi sa interview niya sa kay Miss Lorraine at saka kay Mr. Eric Celis sa sa programa nila, no. Matapang ang kanyang panayam pero kita mo sa mukha niya yung lungkot. Nakita ko kaagad sa mukha niya yung lungkot. Nandun din, syempre, hindi mo never mo maalis ang pangamba, lalo kasama dinamay asawa mo at anak mo. Ang lalaki, kapag dinamay mo ang may bahay niyan, hindi mo kayang matibag yan. Lalaban at lalaban yan. At yun na nga ang sinabi ni Kong Mike sa kanyang interview na despite daw sa takot, dahil hindi sanay sila Ma'am Julie sa ganyan na kasuhan, ha? Diba? Ang sinabi niya, hindi naman daw, ayoko na tumahimik ka just because kinasuhan kami. Tuloy ang laban. Yun ang sinabi niya. Julie. Yun yung pagkakasabi sa not verbatim pero yun yung sa yung sa interview niya. Napanood ko rin yung interview niya with One News, no? Yung tatlo, sina Regina Lay, Sean Yao, at saka yung maganda, yung isa, yun yung babaeng yun na anchor. Ganon din yung napansin ko. Pero ang napansin ko, hindi, medyo na si Mike doon, medyo palaban na may tapang na at talagang he was challenging Matibag, no? Na sinasabi nga, no? Na wala pang isang taon yan. Ilang buwan lang ba si Matibag? Buwan lang siya. Buwan lang. Wala pang 3 buwan yata. Ayun. Tsaka Marlon, no? Alam naman natin yung politika, no? Pag politika,
even among criminals, no? Pag may away kayo, hands off talaga yung mga anak, yung asawa na walang kinalaman sa politika. Why? Oo, hands off talaga 'yan. It's an invisible rule It's 'yan. an unspoken rule. Spoken rule, no? Rule, no? No, yung tinatawag, no? O sa ano. So pero ngayon, itong si Matibag ay talagang kasi pangatlong negosyo na daw nila ito eh. Na binalawan, no? Yung Yeah. Ber, nung na-interview natin si Kong Mike nung nakaraan, Pam, di ba? Sa kanya mismo nang galing, 2 kumpanya niya ang pinasara ng gobyernong ito. At wala siyang makitang dahilan o yung pamilya niya makitang dahilan na kaya pinasara dahil pinag-iinitan na sila ng gobyernong ito dahil si Congressman Mike Defensor ang isa sa sumusuporta at tumutulong para bigyan ng seguridad at saka kung ano pa yung mga personal na pangangailangan ng 18 sundalo na lumantad at nagpahayag na sila mismo nag-deliver ng malay-maletang pera. Doon sa 2 kumpanya nagsara na yun, Pam, gaano karami yung mga empleyado na nawalan ng trabaho. Tapos after nung interview natin, yung pala may ginawa ng raid ang National Bullock Investigation, National Bureau of Investigation na gumawa ng raid dun sa property ni Congressman Mike Defensor at yung KTV bar na sinasabi nilang pag-aari ng pamilya Defensor o na mag-inang Defensor, wala hong kinalaman ang pamilya ni Congressman Mike Defensor doon. Dahil kung sino man yung nangungupahan doon, ay nandun lang sila bilang mga tenant at walang kinalaman doon kung sino may-ari ng property. Tama. Yun ang mahirap, no? Ito yung kagipitan na ibibigay ng isang administrasyon na wala nang balak gawin na ibalik sa tao o sa mamamayan yung dapat sa tao talaga. Dahil nga they are short of time in trying to prove themselves, mas madali sa kanila na patahimikin na lang yung mga nagdi-dissent yung merong dissenting opinions towards them. 'Di ba? Mas madali na lang sa kanila na patahimikin yung mga taong nag-e-expose ng kanilang hindi magandang gawain. Yan din ang naging rason nila why meron silang beef against Mike Defensor ngayon eh. Because Congressman Mike, binigyan niya ng entablado yung 18 brave soldiers na yan na makapagsalita at mag-expose. At ngayon, yung mga sinasabi ng mga taong yan ay siyang dahilan kung bakit may kaso ang isang Zaldico at Martin Romualdez. Ito ang kaso na to pareho lang din kay VP Sara eh. Yung kabuuan ng transactions, yun ang flash nila sa screen, pinakita nila billion. Pero hindi nila pinakita yung totoo talagang actual amount na present in the account for the last 20 years. Ganon din ito, no? Nangungupahan lang yung KTV bar na yon, no, sa isang kumpanya na nagmamay-ari doon sa property na yon na hindi lang pag-aari ni Congressman Mike Defensor, kundi sa iba't ibang investors pa rin. At ang sabi nga niya, mga private individuals yun na until now ay mga kaalyado ni Bongbong Marcos at ng administrasyon na ito. Inamin niya ni Kong Mike. Yung panggigipit na ginagawa nila sa mga taong prominente na kagaya nila Kong Mike, no, at sa pamilya at sa ibang hindi naman sila ang unang case, 'di ba? But we cannot tell them or biruin man lang, don't feel special, hindi kayo yung una. Hindi naman yan yung bragging, hindi yan bragging rights na ginigipit kami. Kasi ganito, may sinabi kami, may sinasabi kami, merong kaming estado and all. Ang bottom line ng panggigipit yung kawalan ng yan, yung sinasabi natin, Marlon, mababasag ang pagkainan ng mga tauhan nila, mga empleyado nila. Nasa gitna ng krisis na sinabi din sa statement ni Ma'am Julie, sa gitna ng krisis, kinailangan nilang magsara ng kanilang negosyo dahil sa ginagawa ninyong panggigipit. When in fact, they were actually in the process of yung austerity measures, di ba?
nabanggit ni Kong Mike yan sa interview niya sa atin, na parang pinag-uusapan na nga namin saang mga aspeto ng negosyo pwedeng makatipid at ipapaliwanag sa mga tao. Kaysa magtanggal ng empleyado. Kaysa magtanggal ng empleyado. Pero ngayon, napilitan talaga sila. Sarado nga daw, di ba? Kuyang nagsarado na. Tatlong negosyo suspended, no? Kasi nga may mga kaso, almost 1,000 employees daw ang apektado diyan sa tatlong negosyo nila. Imagine that in the crisis. Alam niyo ano pa malungkot dito? Yung NBI na dapat tinitingala natin, no? Bilang isang independent law enforcement arm. And elite body, Elite, di ba? Ang counterpart nito sa bansang Amerika, FBI. Nagagamit ng politika. Kasi ang inassign nyo dyan, ang inappoint nila dyan bilang NBI director ay isa ring political butterfly. Ano ba ang background ng isang Melvin Matibag, di ba? Kung natatandaan natin yung case ni Colonel Grijaldo, okay pero kahit papano, okay kasi quadcom ito dahil mga politiko ito at ginagamit at talagang inaabuso nila yung kanilang kapangyarihan bilang kongresista. Kaya pina-cite in contempt nila si Colonel Grijaldo na nanindigan din, katulad din ng isang Congressman Mike Defensor, na kahit anong panggigipit nyo, hindi nyo mababasag ang prinsipyo namin. Ang point ko, sa mga kongresista, mga politiko yan, talagang mga buhaya yan. Pero para gamitin pa ngayon at magpagamit pa ngayon ang NBI sa mga buhaya, mas sahol pa rin kayo sa malaking buhaya dyan sa NBI. Pero, kumusta Marlon, yung mga kaibigan natin doon pagdating sa kanilang moral? Ano sila, Pam? Disgruntled. Dismayado sila masyado dahil nabababoy na ng gusto ngayon ang kagawaran at talagang nagagamit na ng gusto sa politika. Kamakailan may pinag-usapan tayo yung barangay captain na pinapasabwi na nila. Barangay captain sa Laguna. Na unintentionally, nilinaw niya lang sa kanyang Facebook page nung interviewin siya ng Bilyonaryo Channel na meron bang flood control sa ganitong barangay mo. Natural, sinabi niya, pinost niya na hindi totoo na merong ganyang flood control. Tapos, hindi niya alam na ang proponent pala nung flood control na yun ay ang asawa ni Melvin Matibag na si Congresswoman Ana Matibag. I don't know yung first name ni Congresswoman. No? Pero yun yung ano. Tapos ngayon, dahil binura naman ni Kapitan yung kanyang Facebook na post. Tapos ngayon, nakatanggap na siya ng subpoena dahil sa isang kaso naman patungkol dun sa di umano'y may corruption sa foundation na tinutulungan o hawak nito. So, ito ngayon, ganito kalala ngayon ang DOJ, ganito kalala ngayon ang NBI, at talagang sobrang lala na ng gobyernong Marcos ngayon. Unang-una, hindi mali na meron siyang pinost. Pangalawa, hindi rin mali na sinabi niya na walang flood control. Even if meron palang proponent dyan na nasa katungkulan at apparently ang mister yung NBI director ngayon. Tama ba? Ganun yung sinasabi. Magkakilala sila. Tapos ngayon, surprisingly, the next day may kaso ka for something else na hindi mo sinabi. Yan ang bagong Pilipinas. Yan ang tatak ng bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos. At kaya ano naman, no, ganito natin sinasabi, nami-miss natin si Director Magno. Yung taong hindi mapa-interview. Hindi yan nagbabad sa media, Marlon. At hindi mo nakitang sumama ng raid sa simpleng piait, small time na drug operation. Tapos talagang ano ka pa, di ba? NBI director. Full battle gear. Full battle gear. Tapos ganyan, yung sabi mo, alleged human trafficking. Bakit sinisingle out nyo yung nasa Pasig? Saan ba ngayon nag-oopisina ngayon ng NBI? Hindi ba sa Makapagal? Punta lang kayo sa Baclaran. Ilang KTV bar at ilang sauna bat dyan na front ng prostitusyon ang hindi nyo kunin, ang hindi nyo ulit. Bakit sinisingle out nyo itong KTV bar na nasa compound yung pag-aari ng Pamilya Defensor? Palibhasa kasi si Director Magno, Marlon, palaki ng NBI eh. He grew from the ranks. Organic. Pinalaki ng NBI, pinalaking elite ang kanyang kalidad ng panunungkulan. Syempre, ito nga yung sinasabi ko papasukin mo ko, kuyang estranghera, sa bahay mo.
at sasabihin ko, ditikdahan kita, Mm. Mr. Hugalbot, hindi ganyan magpalaki ng mga anak ha. Oy, Mr. Hugalbot, yung ganito dapat ang kalidad ng linis. Imagine that, isang estranghero papasukin ng inyong tahanan at sasabihin, Marlon, hindi ganyan magpalaki ng mga bata. Mm. Sino ka? Sino ka? Mano man lang kinilala mo muna kung sino yung mga taong yan, ano ang gusto ninyo, ano ang hindi ninyo gusto sa mga nakaraan, i-improve natin, wag nating ulitin. Ganun kapag outsider ka. You cannot be an outsider, tapos bigla kang papasok, bit-bit mo yung angas mo. Tapos sasabihin ninyo, makinig kayo sa akin, respetuhin ninyo ako. You cannot. Hindi mo pwedeng idikta na irespeto ka. Di ba? And you only have one shot at life na NBI director ka. Do you honestly believe they will keep you kapag pag nagpalit na ng ng administrasyon? Wala. Kaya sa lahat ng nagpapatapon ng kanilang buhay, no? Kasi natin dyan sa mga miyembro ng Committee on Justice, hanggang sa iyo, Director Matibag. Yung AMLAC nga yung AMLAC Executive Director, ganun din eh. Oh, di ba yung si Baby Boy? Oo. Si Attorney Porky. Oh, si Porky. Ano, ma'am, sabi ni Herpe Lacab, andito raw si Miss Sas. Miss Sas, Hello, Miss Sas. Hello sa'yo. Asan siya? andyan ka ba? Ano na naman daw ito? Paakyatin. Miss Sas, ibibigay namin ng kalahati ng oras sa'yo ha, para marinig ang mga opinion mo sa bagay. Kuyang Ibi will give you the link. Oo. Ito sa Miss Sas. Marowat for President. Meron talaga Sabi ni Taso, Marowat for President daw. Maros for President. Eh di wow. Bakit naman? Hindi, yan yung mga ito yung panahon na nakakatakot. Dahil ito rin yung panahon na merong papalapis. Si Kuyang nag-freeze. Oo. Kuyang nag-freeze ka. Alam mo kung ano nakakatakot dito, Pam? Oh. Talagang dinadamay pati pamilya. Walang patawad tong gobyerno ko. Kung galit nga, tama si Ma'am Julie. Di ba kung may problema ka sa asawa ko, huwag kami ng mga anak ko idamay mo. Harapin mo ang harapan yung mister ko. Pero kung pati misis, pati anak, idadamay mo. Napakawalang puso na ng gobyerno to. Napakawalang yana talaga ng gobyerno to. Kuyang naka-freeze ka. Na-freeze Kaya- ako. Oh, labas. Ayan. Kayo lang na-freeze. O, yun. Idadamay pa kami. Dalawa, 2 against 1. Send ko yung link kay Sas. O, asan na daw? Naku, nanggabala. Kayo muna dyan. No, I was just saying, no, ito yung nakakatakot na mga panahon dahil merong panahon na papalapit. Habang may panahon na natatapos, ito yung panahon ng panunungkulan ni Marcos, meron namang panahong papalapit dahil ito yung panahon na alam natin and we can't wait for this one na magte-take over ang isang Inday Sara Duterte. Yun ang ayaw nilang dumating sa kanila. At yun ang ayaw nilang mawala sa kanila. Yung panahon nila na sila ang nanunungkulan at yung panahon na hindi na sila ang manunungkulan. Kung ako si Inday, batuhin ko talaga ng mga kaso yung mga yan. Diba? Yeah. Based on what the law is telling me, yun ang ibabato kong kaso sa'yo. Nangyari dito. Sas, check yung messenger, Sas. Na-send ko na yung link, Sas. Paki-check sa messenger mo. Di ba? Yun ang gagawin ko. Kasi paano malilinis ni VP Sara? Paano niya ma-establish diyan na ganito ko gustong mamuno? Kung ang mga nakatanim pa diyan na matatanim na yung hawak ng ugat napakatibay. Hindi mo malilinis 'yan. Malulusutan ka dyan talaga ng mga gagawa ng kalokohan. Tingnan mo, NBI ang galing ng single out nila. And dami naman dyan ng mga KTV bar na alam natin mas talamak at talagang hayagan yung pagiging front ng prostitution. Tapos dyan sa Pasig, bakit hindi nyo hulihin yung mga pinagdeliveran ng mali-maletang pera? Hindi yun ang kasuhan nyo at hindi yun ang ikulong nyo. Marlon Pam, ano ba yung smuggling ngayon? Tingnan mo nabubulok na ang mga sibuyas natin. Nagmamakaawa na sa SOCMED yung ating mga farmers dahil ang bilihan doon ng ating onions is just 35 pesos. Pero bakit
nandito pa rin yung mga imported onions. Okay, bago Dapat yung... yung imbestigahan ng NBI. Okay. So magpapaakyat tayo ng hindi amoy sibuyas, but instead talaga naman ang pagiging moist ibang klase. Miss Sas Rogando Sasot. Yeah. Ang moisture. Hello mga ka-moisture! Sige nga. Sabihin mo, hindi ka amoy sibuyas. Goodbye. Ay, hindi ako amoy sibuyas. Bakit? Ang ganda. Bakit Ang yung mga ganda amoy mo. sibuyas? Hindi, Bakit may mga hindi, we're talking about Sas here. Yung grievances na meron yung ating mga farmers because nandito na sila sa punto na hinahayaan na lang nilang mabulok ang kanilang mga ani, ang kanilang mga produce because sa mahal nga ng crudo, gasolina, hindi nila maibaba sa merkado. So, I don't know. Anong take mo sa ganito? Bago yun, Miss Sasa, aside from that, na hindi na maibiyahe dahil sa mahal nga ng gasolina at crudo, nabubulok na yung mga local farmers na produkto natin, yan sa sibuyas. Patuloy naman yung pag-import pa rin ng bawang at sibuyas. So talagang pinapatay nito yung mga lokal na magsasaka. Oh, magkaibang eksena yan. Let us know. Sige, help us understand paano ang kaibahan ng eksena. Ganyan talaga, di ba? Sila ay bumili. Alam naman natin kung sinong may mga kung sinong mga may supermarket. Kung sinong yung mga Cubao Market, charot. Yung mga Maroso. Sa ano ba yan? Sa Araneta? hindi ba? Alam naman natin kung sino yung mga importer. Yeah. Di ba? Alam naman natin sino yung mga importer at bakit hindi sila bumibili sa mga local na magsasaka dahil nga mas mura na yung ini-import nila. Nakakamenos pa sila sa sa Bureau of Customs. Because the BOC is them. And we Yeah, also because BOC is them, they so basically, yayaman talaga sila ng bonggang-bongga kasi feeling ko talaga tubong lugaw sila eh. So that it means to say, Sas, you're implying, you're implying, Sas, na deliberate ang hindi nila pagbigay ng tulong sa ating mga magsasaka. Lalo ngayong panahon ng krisis. So lahat ng mga yan propaganda o press release lamang. Because I think 2 weeks ago, Kuyang and Marlon, I think 2 weeks ago, umakyat si Bongbong sa La Trinidad, Benguet. At doon nga, tinignan daw niya yung sitwasyon ng ating mga magsasaka at yung mga nabubulok na nagulay. At doon sinabi niya na ika-cancel yung toll fee para doon sa mga nag-aangkat na truck nila ng gulay. Merong ilang mga local government charges na wini-waive muna. And I don't know what other else na subsidy ang ibibigay sa kanila. Pautang yata para sa pananim na susunod. So deliberate, if they are for the side of those na nagpaparating ng mga imported na gulay, deliberate na hindi nila tinutulungan. Parang hindi naman alam ni Marlon sa kanipam kung sino ba mga campaign donors. Ilis naman to. Sa'yo nga namin gustong ilabas natin. Sino ba yung mga sinangkot sa agri-smuggling, di ba? Bakit ba maang-maangan? Kayo? Full of maang-maangan na yung dalawa. Kasama kayo sa team. Alam niyo kung sino mga campaign donors. But that was long time ago, Sas. That was long time A long time ago, it's not canceled. Ako kasi naniniwala ako, simula nung pinangalanan, kung sino-sino yung mga personalidad na sangkot sa agri-smuggling, sila pa rin ito. Tama ba, Martin Araneta? Diba? Ay, hindi na ako nagsabi niyan, ha? Okay, nagtatanong lang naman tayo kay Martin Araneta, di ba? Tama ba, Martin? Ay, hindi naman din si Marlon talaga. Hindi naman kay Marlon dun galing yung salitang Martin Araneta o pangalan na yan. Dahil yan galing kay Prof. Clarita Carlos. Yun. Talaga? Sa unang nag-expose. Talaga? When she was still National Security Advisor. Di ba kasama yun sa report na sinabit niya sa palasyo? Ay, hindi ko alam Tapos yan. binigyan na lang I siya ng didn't know generous that. allowance
para umalis. I didn't know that. I didn't Oh, know. and the following day, I think, let's say today, binigay niya yung report na kay Lisa na sinasabi, kasama yung kapatid mo sa sa listahan ng mga smugglers. And then, I'm giving you this data and it's up to you how kung paano mo gagamitin, tama? Or kung ano ang gagawin mo. And parang we hope to have a meeting. And then the following day, yun daw secretary ni Bongbong, nag-message kay Clarita, sinasabing pinapatawag siya. And when Prof. Clarita asked kung ano agenda, ang sinagot daw ng secretary, kasi ma'am, tatanggalin ka na. Yun, nakakaloka. Yun ba ang paraan? Ganun ba ang paraan? Is this how a palace officer should communicate? Well, ganyan naman talaga sa bagong Pilipinas. So, ano pang magagawa natin? Oo. Pero sa Okay, go, EB. just to depart from that discussion, no? Ano sa tingin mo ang nangyayari dito kay Zaldico at yung pagpunta ng ating DOJ? Ikaw ang mas expert sa international law, international relations. Can you explain to us what's your take on the nahuli si Zaldico at pagkikipag-cooperate? You know what? Medyo hindi malinaw sa akin kung ano yung eksena kay Zaldico. Kasi unang-una, anong documents yung kulang? Kasi si Zaldico ay meron siyang hindi nga natin alam kung Portuguese passport na or Portuguese residence card. Okay. So kung meron na siyang my God, how many years did I live in Europe? 11 years. Paikot-ikot ako ng Europa, nagbabas ako, nagpe-plane ako, lahat ng modes of transportation. Siguro, tinanong lang ang documents ko. Natanong ng documents ko, of course, sa bus. Kailangan mo sa bus. Pero doon sa bus, passport nga lang kailangan yan eh. Sa plane, of course, you need a document. You can present your residence card. Okay? If you are a resident, you present your resident card. If you are not a resident or citizen, you present your passport. Okay? Hindi nga tinitingnan kung sa bus nga, hindi nga tinitingnan kung may visa ka or whatever. Basta yun ang you need to present a government issued ID. It's either your passport kung hindi ka resident or you present your residence card. So, ngayon, hindi ko magets kung paano ka hinulid out of documents. Is it yung mga kasama niya? Na apparently nadamay siya because siya nga Baka yung mga kasama niya or baka yung mga kasama niya nag-expire na yung Schengen visa. We'll never know. Siyempre, baka sinamahan lang niya kasi magkakasama sila, hindi ba? Pero yung kay Zaldico, dude, paikot-ikot si Zaldico sa Europa. Di ba ngayon last nga na sighting sa Sweden, doon siya nagpa-apostil. Oo. Yeah, still. Sagot niya, oo. Pero sas yung mga immigration violations ba na hindi naman talaga criminal act or criminal offense, does it warrant a longer detention na walang arrest warrant? Or meron ka bang, afforded ka ba by law na ilang oras ka lang doon at mabilis yan ha. Ano ka ba? Parang kahit any kind of airport lang yan. Pag nahuli ka sa airport ka. Kung wherever, kayo naman parang di pa kayo nakaranas ng mga airport. Nakaranas ba kayo ng mga airport to airport? Hindi pa ka nakaranas. Kamunti ka na nakaranas ng airport to airport. Sinampal mo naman kami ng kahirapan, Sas. kasi ang claim niya, tama ka, Sas, no? Nasita siya sa Germany, pinabalik doon sa Czechoslovakia. Ang sabi ngayon, he is now being detained because of immigration violation. Alam mo, magulo yung nahuli ng Germany, binalik siya ng Czech Republic. Bakit siya ibabalik ng Czech Republic? Ano ba siya? Taga Czech Republic ba siya? Yun. Baka doon yung entry niya. Kung nasa Germany ka, kung binalik ka ng Czech Republic, ibig sabihin galing ka ng Czech Republic. But the thing is, bakit ibabalik ng Czech Republic? Anong violation? At doon ka ibabalik sa Czech Republic? Is it because
ano yun? Schengen area yan, Germany and Czech Republic, isa lang naman visa niyan. Correct. Ano yung kulang sa'yo na pwede ka sa Czech Republic pero hindi ka pwede sa Germany? It doesn't make any sense. Alam mo yon? It doesn't make Tama ka. Kung isang visa, Schengen visa, means to say, you can move around freely sa Schengen area. Schengen area. Oo. So mali. So yung pala nung sinabi ko, nahuli ng Germany, binalik ng Czech Republic. Tapos ang violation immigration. Ano magiging violation ng immigration? Actually, Kung nakapasok ka ng kung nakapasok ka ng Czech Republic, kaya ka doon binalik, ibig sabihin, you're free all over Schengen Czech Republic. Schengen area. Technically, hindi ka arrested, hindi ka nakakulong. Hindi ka nakakulong. Saka yung binalik, yung issue rin ng binalik, bakit ka ibabalik? Anong or baka naman siguro naiwan nila yung passport nila sa Czech. Imposible rin maiwan mo yung passport mo sa Czech Republic kung if you're traveling by plane, hindi ka makakalagpas ng border check kung wala kang passport sa mga airports. Okay? So yung pala kung ikaw kung ang sinakyan nila ay plane at actually kahit anong sakyan mo, what's this, train, plane, or bus, they will check your documents. In border crossings. Yes. At, pati actually car. Minsan may machichampuhan kang yung mga random check. Di ba? may random check ang car, ganyan. So, magkakaroon ka ng machicheck ka niyan. So, can you imagine? Paano ka lumabas ng Czech Republic, papuntang Germany, tapos sabihin mo, ay mali yung dokumento, kung bumalik ka ng Czech Republic, it doesn't make any sense. And of course, we all know that Zaldico is a well-traveled person, no? Hindi naman yan na first-timer. Yan, may sinabi na yan, may kaya na yan nung una pa. Tinripli lang niya yung kayamanan na meron siya ngayon. And of course, sa isip kasi niyan, para siyang sa isip niya, nagtatago siya. Diba? Nagtatago siya. Ano siya? Parang, anong tawag? Basta nagtatago siya. And, Fugitive from justice na kasi siya eh. Fugitive siya. And every time you leave your home, hotel, or Airbnb, laging sabihin na natin, nasa bag mo yung passport mo. Ako nga, ewan ko sa inyo, when I travel abroad, yung nga lang lumabas ng bahay mag-grocery, bit ko yung passport ko eh. Nandun yung passport ko eh. Yan pa ikaw, iiwan mo sa hotel mo, yung na anytime pwede kang i-raid. Imposible nga. Siguro, po pwede yung isyong naiwan nila yung passport nila or mga documents nila kung nag-train sila. Kasi, pwede ka namang makapasok ng train kasi yung checking kasi ng documents sa train sa Europe, pag umaandar na yung train. Yung bus din, Actually, minsan yung bus, hindi ka pa rin sumakay ng bus. Pag wala kang document, kasi kailangan i-cross-check yung bus ticket mo with your name. So, kailangan mo ng document. Yung sa train, nag-check sila pag umaandar na yung train. Doon na lumalabas yung document check. Ganyan, document check. Pag sa plane, hindi ka pwedeng makasakay ng plane kung wala kang document. So, sa boarding gate pa lang. Oo, sa airport. So, pwede mo sabihin, baka nag-train sila, tapos naiwan nila yung document nila sa Czech Republic, kaya sila bumalik ng Czech Republic, ganyan. That is the only plausible way na siya ay mapapabalik ng Czech Republic. Ayun ay naiwan nila yung mga dokumento nila sa airport, sa taxi, or whatever. That is the only reason, that's the only real reason. Other than, may kasama siyang, hindi kasi kung meron nag-expire na visa, hindi ka na pababalik ng Czech Republic. Airport, ka na? Germany back to the Philippines ka na.
tatapon ka na. But the magic question here, Sas, is paano dumating sa punto na yung gabing yon nag-breaking news ang isang Marcos, nag-live siya mismo sa kanyang social media at sinabing nahuli na nga. Sino kaya ang nagbigay ng impormasyon at kinraff yung information as if na nadakip na si Zaldico? As if Philippine authorities pa nagtrabaho para mahuli ang Zaldico. What day siya nag-announce? Anong day? That very same day. Kasi hapon na to, Sas. Hapon. Anong day? Anong ang day? When was this? 22? Yeah. Parang 22. 22 ng gabi. Anong araw yan? Wait. Ano yan? Parang Wednesday evening dito sa atin? 4 days Wednesday ago. evening? 4 days ago, Monday. Monday. Baka kaka-party lang. Kakaumpisa lang. Sa pangagpa. Ni Marcos, no? Pero Sas, hindi naman to first time. Ginawa din niya kay ano yan eh. Sino ba yung, actually, Zaldico din yun, yung sinabi niyang ika-cancel na ang pasaporte. I don't know if nag-report siya ever about Teves. At saka siya na bina-blackmail daw siya. Presidente ka ng Pilipinas, i-blackmail ka. Hindi ko ba naman hungkag? Ayun na nga eksena ng buhay. Kaya nga, kita mo, paano sila na, there was a restrainment of freedom. Yung mga ganyan ka-eksa-eksa. Yeah. Kasi sabi daw What sa... exactly do you mean by restrainment of freedom? A restraint of freedom is you're arrested and detained Tama. for some violation. Ibig sabihin nandiyan ka, nakastuck ka. Ngayon, ano yung violation? Okay, Kasi sabihin na Is it ano? Kuya. Ito yung next question ko, Sas, no? Kasi nga, sabi ni Polo Martinez, no, yung spokesman sa DOJ, na napaulat na may, kumekerengkeng. Ang sinabi niya, we have to be careful with the nomenclature daw. Hindi daw arrested, pero his freedom is being constrained. So, by the Czech authorities, no? Kagabi, in-interview ni Maris Umali si DOJ Secretary Vida, hindi siya makasagot. Nung tinanong siya if nandito pa sa Czech Republic at nakakulong si Zaldico or pag-alagala siya within the territory of the Czech Republic, hindi nila masagot siya. So, ano kayo sa tingin mo? Nasaan si Zaldico? Well, obviously, si Zaldico ay nasa Europa. And that is all that we can say, okay? And he is free to go around Europe. Kung meron pa siyang Portuguese passport, kung meron na siya, we don't know, no? Kung anong status niyan or residence card. Hindi mas free siya. 'Di ba? 'Di ba? Mas free siyang magpagala-gala and everything. Hindi ba yung sinabi nga nila last month ata yun or ni Remulla na sinabi nila na si masyado daw kasi si Zaldico may Portuguese passport or something like that. Si Boying din. Hindi na alam kung Portuguese citizenship or whatever. Oh well, kung may Portuguese passport siya, hindi mo siya mahuli. I think golden visa daw. Ha? Golden visa. Investor's visa ba yung ganun? Anong investor's visa? Meron siyang permanent residence. But I think he bought a property na tamang amount for him to be given that special visa to stay in that country. Mayaman siya. Mayaman siya. So naman yung ninong mo, hindi, pinagdududahan mo yung ninong mo? Kailangan ng 500,000 euros. Maniyan kay Miss. Kuya, Mani balikan. Okay, ito ang mga benefits ng Golden Visa. Live, work, and study in Portugal, visa-free travel in Schengen area, include family members, access to Portuguese healthcare and education. So, ibig sabihin, they don't even need a visa kung meron siyang ganito. So, document problem is not an issue. Correct.
ito na yung pinakamababa, ito na yung pinakamababa. Ngayon, hindi natin alam kung kailan nag-apply si Saldico ng Golden Visa. Kasi, after 5 years, pwede ka nang may Portuguese citizenship. Citizenship, yeah. Mm-mm. It can May roll over to a passport citizenship. ka na. Bago Tapos, ka mag-citizen, kailangan maalam ka sa lingwahe nila. oh yes, baka hindi mo alam, marunong siya, kung nag-aral siya ng Portuguese. Malay mo, no? Oo. Oh, brigado. Brigado. Pero the ano at the yung bottom, okay, yung bottom nung benefits niya. Visa-free travel in Schengen area including family members. And mind you, to get that golden visa, you only need an equivalent of around 25 million pesos, 500,000 euros. Ay, mani sa kanya. Mani-mani. Mani yan sa kanya, no? Kahit hindi pa natin isama yung mga corruption, yung pera lang nila in May pera na non-corrupt activities, in non-corrupt activities, kaya yan ni ano, kaya na yan ni Saldico. So ibig sabihin, walang problema, imposibleng magkaroon ng immigration problem si Saldico. Ngayon, ito ang feeling ko niyan ha. Feeling ko. Ano nangyari? Feeling ko lang naman. Baka naman tumawag sa Romania. No? Hindi pa rin pala namamatay yung issue na merong Romania connection. Baka tumawag sa Romania, tapos baka nagkagulo sa Czech Republic. Baka yung assassin gustong dukutin si Saldico. At ngayon, siguro na tiyempuhan siya sa Germany ng mga Romania. Tapos, tingnan niyo ang mapa ng tingnan niyo ang mapa kung nasa ang Romania. Anong babagtasin mo from Germany? So, map Europe. Mag-ano tayo? Geography. Geography. From Pero habang hinahanap ni Sas Kuyang, sagutin ko lang yung sabi mo na hindi makasagot yung si Vida doon sa interview niya sa paano yung sinabi mo hindi makasagot ng tama? Hindi makasagot ng klaro. Ng klaro because you know why? I think is careful sila sa pagka-craft ng mga words because it should align politically sa gustong wordings ng Marcos administration. Kasi At nga ginagamot na nila yung salitang nahuli at ano yung sinasabi ni Claire na hindi daw si Marcos ang nagsabi ng salitang nahuli but instead ang ginamit lang ni Marcos na-detain, something to that effect. Doon sa legal language ng Czechoslovakia. Remember, we are now talking about jurisdiction over Saldico na hindi ang Pilipinas, yung Czech Republic yun. Andyan na Sas, yung mapa? Oo. So, nahuli sa Germany, ibinilik sa Czech Republic. So, from Germany, kailangan dumaan ng, kung mag-travel by land ka, I'm pretty sure kung ni Romania si Saldico. Na-chepan sa Germany. Siguro gusto siyang dalhin sa Romania. Okay? Ng mga Romanians. Okay? Because when in Romania, do what Romanians do, di ba? So ngayon, bakit siya siguro from Germany dinukot si Saldico. Ngayon, napadaan ng natsyempuhan ng border check sa Czech Republic. At ayun, baka ngayon, yun yung sinasabing na-aresto na. Baka ang gusto talaga sabihin ng inyong presidente na natimbog ang mga Romania. Nasunog yung operasyon. Nasunog yung operasyon. Nasunog. Hindi ba? Kaya siguro, nakadetain. Kasi syempre, kailangan kang kausapin. Kausapin ka, si Saldico, kausapin yung mga Romanians. Baka yun ang eksena ng buhay. Okay? Kasi nga, syempre, kung ikaw tinakas ka, kinuyog, ka, syempre, kung titingnan, ikaw ba naman, meron kang Romanian, tapos may mga Pilipino, mga family, tatanungin ka, sino to? Patingin ng mga passport.
Syempre, magsasalita ka na, ganyan. Oh. Dinodog show mo kami, Sas. Parang alam mo talaga yung story. Ginagawa mo lang fairy tale sounding. Pero kasi Aminin ninyo, hindi ba? Kasi nga, it is very impossible given na meron siyang golden visa to Portugal na ang magiging issue niya sa Schengen area ay immigration. Yeah. Correct. kasi sas yung may report doon na nung when they were flagged doon sa Germany, hindi nga natin alam saang banda between the border of Germany and the Czech Republic eh. Nahuli daw sila or sinita sila sa isang sasakyan kasama yung mga pamilya ni Zaldico with Family. French drivers. French yung driver. Oo, yun ang sinasabi. Na tinatamaan ako sa sug mo akong duro-duruin. Hindi ba parang mas kapanabik yung aking tsuri? Kaya nga sabi ko, dinodog show mo kami kasi ginagawa mo lang fairy tale sounding yung storya mo. Baka alam mo talaga yung totoo. Di ba? Baka kaya sila nahuli sa Germany because ano to? Syempre baka nagkaroon ng kasi dumaan ng border. Pag mga ganyan magdo-document check ka at lalo na ang dami ninyo, no? Ang dami ninyo. Tapos yung mga Pilipino, sabi ko pa naman mukhang Chinese. So, yung mga anak pa naman, echo eh. Tapos meron kang mga Romanian. Utang ina kung ikaw ang immigration check. Ano to, human trafficking? May mga Chinese. Totoo. Yun yata yung doon yata hindi nila nahilot yung istorya. Kaya pero ano nga ba ang pagkakaiba ng naaresto sa nahuli? Wala. Kasi magagalit sa'yo si Claire. Magagalit sa'yo si Claire, wag kang ganyan. Alam mo kasi si Claire, ewan ko, si Claire talagang layunin talaga niya, ang kanyang mission talaga sa buhay is guluhin tayo. Bombardagol. Uy, pero she's doing a great job, ha? Oh, great job. Dahil sa kanya, lalong bumaba ang rating si Bongbong Marcos. Yes. In fairness kay Auntie Claire, magaling siya. She's very good in muddying the waters, no? Yan talagang kanyang mission. Yan talaga, I think siguro, napagod na yung administrasyon. Ang sabi nila siguro, wag na tayo humanap ng magaling na mga mga speaker, ganyan na mga ganyan. Wala na lang tayo ng manggugulo lang. Sino bang nandiyan? Si Claire Castro. Grabe, kumuha sila ng sabi ni Marcos, propagandista na lang yung spokesman. The best propagandista si Claire Castro. Si Claire Castro, baka maipanalo mo yung presidente ng admin bet. Yung admin bet, nako, Claire Castro, dapat ikaw ang niyan. Dapat ikaw ang campaign manager. Hindi kasi kakaiba kasi si Claire Castro. Kasi pag titignan mo, no, can you imagine kumakanta ng You Can Dance? Bakit ako pa sa mga meeting? Ayaw ni Ma'am Shi ng ganyan, aminin ninyo, dahil ang kalat tingnan. Kachipan, ayaw ni Ma'am Shi ng mga ganyang kachipan. Ba't inalaw? Tapos ibig sabihin talaga, na lang talaga, pagod na sila, manap na lang kayo dyan ng na manggugulo na lang. Give up na. Oy, speaking of manggugulo, this case of the defensors today. Yan, Sas. Anong take mo? Uy, ang ganda-ganda pa naman ni Ma'am Julie. Tapos pag-ako sa kanya ng sex trafficker. Actually, no. Mong gago itong mga nakaupong to. Bakit si Matibag mo? Ng tao. Si Matibag? Ano mga naiisip mo Matibag sa mga panuntunin sa buhay? Alam mo, na-interview ko yung asawa niyan dati sa show ko sa sa SMNI. Nung pa sila, nung Pro Duterte pa sila. Yun, okay. I was just about to ask you, di ba nakatrabaho mo yan? Mga yan? Na-interview ko naman, di ko nakatrabaho. PDP laban yan si Matibag. Isa kayong asawa niya na, magandang asawa niya. Ano ang pangalan ng asawa niya? Ann Matibag. Ann Matibag, na pa-virgin. So, alam mo yun na parang
Tapos ngayon, ano po ito eksena nyo sa buhay? Bakit ganyan na eksena nyo? So I really think na itong kay kaso kay Julie, Mike. ano lang to, pampitik lang nila to kasi nga 'di ba si Mike Defensor ang isa sa mga tumutodo dyan sa maleta issue. Pero sa So- matigas, kasi no bail ang nag-aantay pagka human trafficking ang kaso. Pag pinatunayan nilang tama or totoo. Ayun na nga, 'di ba? So no bail tapos yung buong angkan mo pa, yung makukulong. Syempre, ano ba kapalit niyan? Tumahimik ka or makukulong yung mga pamilya mo. Ganun lang. Di ba? Ganun lang naman yan. Ayaw siyang, kinukwelyuhan si Mike Defensor. Has this to do with the recent statement naman of Martin Romualdez? Dahil makakaulagpos na from Aguado at this time around, mag-o-open ang gate ng Malacanang to point that it is Marcos, the mastermind. Well, hindi ko rin alam itong mga away nila, no? Parang ang gulo-gulo ng mga nangyayari na si Martin yung, ano ba to? Kasama pa rin ba to sa script na kakasuhan nila si Martin, magdadrama si Martin, alam mo yun, yung mga ganyang eksena. Well, there is the Pero- case now versus Martin and Zaldico and a certain, anong pangalan nun, kuyang? Yung Raulito. Attorney Jose Raulito Paras. Pero in fairness kasi Congress is not standing up for Martin. Yun. Yeah. Yun na nga. Naman din namin, Sas, eh. Because it's what? Totally out of control ng Tsaka inamin na rin inamin ni Joel Chua na yung more than 100 na lakas CMD ni Martin noon, nasa 80 na lang daw doon sa lower house. So, talaga to, matinding onsehan talaga to. I really think. Onsehan to, na parang punyeta ka, napunta lang sa'yo lahat, parang ganyan. So, onsehan to. Kaya siguro hindi siya mapapatawad ni Ma'am Shi. Regardless kung ano yung mga information na ilalabas ni Martin, Sas, Correct. Ayun na nga di ba? Parang, bakit so malinaw, sinabi ni Martin, lalaban siya. At hindi siya ang mastermind. So, ibig sabihin, merong mastermind. At alam niya kung sino. Actually kasi, ito, nabanggit to sa vlog ni Attorney Vic kahapon, pwede niyang mailigtas ang sarili niya na hindi siya mastermind because remember yung bill, yung House bill, it was blank. The enrolled bill, blanco, walang pirma ng SecGen, walang pirma ni House Speaker back then, it was Romualdez, ni Chis Escudero and someone else, no? Walang mga pirma nila. So pwede nilang sabihin talaga na hindi sila yung mastermind. Technically, no? Na ang pag-fill up ng mga blanco naganap sa palasyo. Is that likely to prosper? I really think so. Pero ako kasi ngayon, ano ba ang play? Okay? Yes, Ano ba ang yeah. beat? What's the play? What's the beat? Ano ang beat? Hindi ba? Mhm. So, ngayon, ang gulo-gulo, di ba? Si Narisa gustong matanggal si Sara. Sarah. Okay? And kasi sabik na sila. They're preparing for 2028. Ngayon, ano naman tong larong Martin versus the House of Martin versus the House of Ma'am Shi and Pinsan. Di ba? Ano yung play nito? Hindi ba? So, bakit gusto niyang pabagsakin si Martin? Kasi di ba, ang bilis ng pangyayari na biglang nag-resign si Martin Romualdez as House Speaker. Tapos, actually, yung unang tinanggal si Saldico, pinalitan siya ni Teacher Stella. Di ba? Tapos, na-follow up si Martin Romualdez. So, ngayon, ano yung eksena ng buhay? Bakit sila nagkakagulo ngayon, 'di ba? Yung sabi ni Saldico, well, diyan ka muna, huwag ka na magsalita
Di ba yung sinabi sa kanya, kami na ang bahala. Yun sabi ni Saldico. Yes. So ito ba nga nangyayari ngayon is kasama pa rin ba ito sa kami na ang bahala? Yung kami na yung nagsabi ng kami na ang bahala, siya naman ang nababahala ngayon dahil siya yung may playbook na sinusunod na ginawa na ni Zaldico, which is to apply for a medical leave and go somewhere for the appointment, which is in Singapore supposedly. Lumabas yung whole departure order niya, SAS, but his travel authority, referring to Martin Romualdez, was granted by the House Secretary General for supposedly April 20 departure and May 4 return. Sa tingin mo, babalik pa ba yan kung merong ganyan na inaalog din siya? Or the bigger question here is he still in the country o nakaalis na? Oo, kasi nga, di ba yung kanyang press con, para rin siyang Saldico na meron. Yeah. Oh, Yeah. Yung dalawang to, yung magkaibigan yan talaga. Remember, SAS, ikaw yata ang naglabas nun eh. Yung document na na ang in case of emergency contact ni Zaldico si Martin Romualdez. Ay, hindi ako yun. Ay, di ba ikaw yun? Parang feeling ko tong magkaibigan na to nagkokopyahan ng playbook. Ay, feeling ko talaga, yung sinabing kami ng bahala, si Saldico ang gagawing mastermind. Ganyan. So, Hindi, feeling ko talaga, kaya ganito kakalat to, nagwala ang House of Malacanang. Yun. Bakit ganito na lang asa na ang bakit kakaunti na lang ang billions nila. Bakit kakaunti na lang ang flow of money? Nasa na ba yan? Ano na yan? Ano na nangyari? Kasi syempre, mapagmamasid ka, putang ina, dapat 100 tayo ngayong taong to ang kamkaman natin. Bakit 50 lang daw nasa na yun? Or is it also the case, SAS, na hindi alam ng Malacanang yung kabuuang pera na involved nung lumabas ang Marines at si Gutesa, doon nila nakita yung extent ng kanilang ng amounts at ang sabi nila putang ina ka Martin. Ang liliit lang ng sa amin na parte. Yun na nga, onsehan. I really think ang partitioning talaga ang naging dahilan ng mga to. Gusto ba na SAS, turuan mo kung paano mapalobo yung dami ng pera nila. Turuan mo ng mathematics ni AMLAC na ilabas nila, tapos ipasok nila, tapos i-add nila. Actually, mag-open ka ng 10 bank accounts. Gagawin mo is mag-open ka ng isa, mag-deposit ka ng 1,000 pesos. Tapos, i-withdraw mo, tapos mag-open ka ulit ng isang bank account, yung 1,000 din yung ipapasok mo. Tapos, i-withdraw mo ulit, tapos mag-open ka pa ng isang bank account. Tapos, gawin mo na, exact nyo, imagine ilan yan. So, in one day, kung ito ng AMLAC, 1,000, so meron ka ng 20,000 for the day. Oo nga. 10 transaction. Meron ka ng 20,000 worth of bank transactions. Okay? So ngayon, imagine mo yan, 20,000 per day. Imagine mo ng 15 years. 18 SAS, 18 years. 18 years. So, i-ano mo lang yan, di ba? 20,000 times 20,000 times 365. Sana natin ang weekday kasi pwede ka mag-online, di ba? So, tapos kasama yung pag nakalink yun sa isang ATM debit card, yung account mo na yun, kasama yung withdrawal sa ATM. Yes, or yung exactly. online payments. So, ang total bank transaction mo per day is 20,000. So, 20,000 times 365 times 218. Times 18. 18. So, magkano yan? Naku Trillion na yan. Tinuturuan ko kayo kung paano maging mayaman ng instant. Nako, SAS, wag mong ituro, baka mapalitan si Chinkitan sa kanyang pagiging financial advisor, ha? Ay, meron ka na. Can you imagine by 1,000 pesos sa 18 years mo, ang halaga ng magiging bank transaction mo, paikot-ikutin mo lang yung 1,000 pesos mo, ay
131,400,000. Ay, sa 10 account, Yan na yan, 10 account Yan na. yan. okay. Sa 10. O ngayon, now that you have that much, pwede ka ulit mag-open ng iba pang accounts. Pero 1,000 pesos lang din yung Yung 1,000 pa rin. So, dyan ka, mabuhay ka ngayon sa isang delusyon na meron kang bilyon. Di ba? Yan ho ang gusto nating ipaliwanag sa ating mga nakikinig na ganyan po nila in-apply ang arithmetic ng AMLAC sa accounts po ni Inday Sara Duterte. And now, since someone from the palace is crying na 11 ako, ayan, tinuturuan po ni Sas ngayon, si Mams niya dati, na ganito mo mapapalobo ang iyong bank account para hindi mo hinahabol si Martin Romualdez. Pero sa Ako talaga naghahabulan lang to eh. Nasa na ang I'm really sure na ang tangi lamang makakapagpagalit sa kanila, itatapon nila at ilalaglag nila ang kanilang kamag-anak ay pera. pera. Tama. I agree. Pero sa where do you think this is all heading? Yung nangyayari kay Martin, kay Zaldico, na pa talagang very special kasi yung secretary na ng DOJ nandun sa Czech Republic, yung nagaganap na oral arguments patungkol doon sa budget na I think leaning towards na adverse yung decision, no, against the respondents dito, no. So, where do you think this is all headed? And nasaan yung Amerika dito? Kasi, if you have to remember, di ba, ikaw na rin nag-expose nun, nagsabi nun, na si Martin donated $2 million doon sa Harvard. And we all know yung connection niya sa Amerika. Di ba? And then the EU connection as well with Zaldico. And even Gibo, who at one time held a Maltese passport. So, Saan papunta, Sas? Yung mga senaryo ito. Well, actually, ang gulo-gulo ng mga kaganapan. Okay? So, ang tanong is, bakit hindi magsalita si BBM about Martin? Diba? Kaya ang feeling ko talaga, itong kay Martin is si Ma'am Shito eh. It's, Si Ma'am Shito talagang galit na galit siguro siya kay Martin. At hindi na siya napigilan ni Popshi. dahil nga sa onsehan. Oo, feeling ko talaga siguro si Ma'am Shi. I'm feeling ko kasi siguro si Ma'am Shi is ano siya eh, parang old school siguro siya na kailangan pa niyang pagtrabahuhan, yung kanyang kakamkaming, ganyan. Tapos siya, ay! Pwede naman palang hindi. Pwede naman palang hindi. Nangulumata na ako at nagalaglag na yung skins ko sa katawan ko. Pwede naman palang hindi. Aminin mo, masakit yan. Kung ang ginagawa mo pa eh, alam mo yun talagang kailangan pumambraso ng mga tao, ganyan,